Hi guys! Welcome back to my channel. Okay, konting business and stock news po muna tayo ngayon. At ang pag-uusapan natin, si Metro Pacific Investment na meron tender offer. Alam ko po, lumalabas na po sa may mga broker account po sa inyo. Nagpa-pop up na po sa screen ninyo, no? Tuwing nagla-login po kayo, tinatanong na po kayo kung i-accept po ninyo yung tender offer ni MPI, no? At may deadline po kung hanggang kailan natin i-accept, no? Ayan, pero may balita po na baka pumalpak po ang plano na madalis at ang plano na ma-privatize si MPI baka hindi daw po matuloy. Tingnan nga po muna natin guys, pero reviewin po muna natin. Kasi po no, nung earlier this year, January, February, March, mga ganyan po, may umiikot-ikot na chismis, balita na balak na raw mag-private ni MPI, no? Kasi nga, ang baba-baba ng valuation nila, hindi naman sila makapag-raise ng funds, ganyan-ganyan, no? And around May, ayan na, lumabas na po, around May, nagparamdam na sila at sinabi na po nila, ang balak po nila ay 4.63 pesos per share. Ayan ang balak po nila, no? Nabilhin ang ownership po nating mga retail investor. Pero ang sabi po ng maraming mga brokers, naalala ko po no, napanood ko po yata Call Financial no, and si Miss April Tan, no, sinasabi po nila pag-isipan po muna nating mabuti, no. Ayan, i-consider natin kasi parang napakababa naman daw po, no. Kung i-consider natin lahat ng asset nila, yung lahat ng business nila, kasi stake pa lang nila sa Meralco mas mataas na kaysa sa market cap ng ng MPI paano yun? Libre na yung ibang mga businesses nila, yung tubig, hospital, mga ganyan, no? Wala na ba halaga yung mga yon? Ayun, so isip-isip daw po muna tayo, and ang feeling daw po nila kung i-reject daw po ito ng public, baka daw po itaas. Baka daw po itaas ng consortium ang kanilang offer price. Mukhang yun ang tingin po nila, no? Pinakikiramdaman lang daw po ni MPI kung kakagatin natin yung 4.63, and mukhang ang gusto nila ipahiwatig, wag nating kagatin para tumaas. And then naalala ko rin po, no? Yung mga group ng mga fund manager, alam ko po nag-usap-usap at talagang umangal po sila dito, no? I feel nagkaisa po yata sila at umangal po sila na ano ba yan, ang baba-baba, parang sobra naman, no? Sobra, and parang ayaw pong pumayag ng mga fund manager na ganito kababa lang po ang tender offer. Ako po personally, feeling ko po talaga binarat po ang public, no? Tinake advantage na napakamura ng valuation, no? Sa market po ngayon, and alam niyo naman, no, syempre pag tender offer, tayo po maliliit na investor, ano ba one choice po natin? Alangan na gusto nating sumakit ng ulo natin na hindi natin matrade ang ating ownership sa exchange, no? Kasi pag naging na po ito, ang shares po natin ay na-delist na po ito, naging private at hindi po natin inaccept yung tender offer, patay. Ang hirap po ng ating buhay bilang retail investor. Paano mo ililiquidate yan? Hindi po ganun kadali maliquidate natin in the future, no? Ang ating shares sa isang company na private na or na-delist na, hindi po ganun kadali. Napakahirap po niyan, no? And in my own estimate po, iba-iba po ang estimate ng mga tao po, no? May nagsasabi 7, ganyan. Ako estimate ko talaga 8 to 12 po ito, no? And considering na bear market po 'yan, para lang po sa akin 8 to 12 pesos per share, and on a bull market baka better pa po diyan, no? Personal estimate ko lang naman po 'yun. Kaya nasabi ko po medyo binarat po, no? Ayan. And after a few weeks, around July, ayan na, no? Dahil nakiramdam na po sila at pinakinggan naman po nila, tinaas nila ang offer, pero hindi ganun kataas, konti lang. Tinaasan lang nila ng 12% From 4.63 naging 5.20 per share ang kanilang offer. Yun na po ang sabi nila, no, na final offer po nila, no. We regard this new offer as best and final price the bidders are able to deliver to MPIC's minority shareholder. Tayo daw po, no, kasi may consortium itong MP Holdings, GT Capital, Pacific Infrastructure, and MIG Holdings. And then yung ano po yata, no, Sumitomo ba yun? Parang gano'n, no? May consortium po kasi na gusto nilang bilhin, no? Yung tayong mga public investor. Ayan. Pero lowball pa rin. Ang layo pa rin po sa katotohanan po nito. Pero sabi nila, ito na ang best and final price po natin. Anong magagawa natin? Siyempre, kung pobreng retail investor ka lang, tatanggapin mo na lang po yan. Ganun po yun, no? Ayan. And then nagkaroon po ng special shareholder meeting, no, around August. At inapprove na nga po
inapprove. Syempre, saan ba manggagaling ang boto na yan? Syempre, sila rin majority shareholder. Kaya napakahirap po na hindi po ito ma-approve, no? 2/3 lang po ng vote ang kailangan po nila. Na-approve po siya, no? Ayan, so na-approve po siya around August. Kaya po, lately po, nakikita nyo na po, nagpa-pop up na po sa account po ninyo kasi official na no? Official na po yata sila nag-offer, nag-tender offer, no? Ako lagi ko na nakikita po no? Ewan ko po sa inyo, nakikita nyo po ba? Pa-comment naman po sa baba. Tinanggap nyo na po ba yung offer? Alright. Ayan. Pero ito na po ang ating karne. Ito na po ang ating talagang balita. Ang sabi po sa Manila Bulletin, nabasa po natin, no? GSIS may derail MPIC tender offer or delisting plan. Bakit? Inirepli po ni GSIS ang stake niya sa MPI. Almost 12% na po ang kanilang ownership in a span of 2 weeks. Namili sila na namili. Buying spree. Shopping galore. Para lang pumunta sa Hong Kong si GSIS na namili ng maraming MPI. Ang sabi po dito, instead of preparing to divest its stake in MPI, the GSIS has been buying more shares to increase its stake in the conglomerate, enough to derail the management-led tender offer and delisting plan. Ayan po, no? So, ganito po kasi yan, no? Syempre po, no, common na nangyayari po sa atin, tayo pong mga retail investor, syempre pag ganyan magde-delist na, minsan dahan-dahan na po natin tinitrim po ito. Trim na po tayo ng konti, and then naghahanap na tayo saan natin ilalagay yung pinagbentahan natin, no? Benta na tayo ng pakonti-konti every 3 days, every week, benta ka ng konti, lipat mo sa iba. Pero ito si GSIS, iba ang ginawa nila. Ang ginawa nila, imbis na i-trim nila at bawasan ng bawasan, nagbumili ng bumili, nag-shopping ng nag-shopping, hanggang ayan, lumaki po. 2.49 billion ang binili nila in the open market, no? Ayan. And as a result, ayan, no, they own 3.44 billion. They doubled down. I think, kasi nga GSIS, no? Pension fund po ito. Hindi po ito katulad po natin na retail investor. Tayo po kasi, ang buhay po natin limited. Maaari po pagpatak ng 70, 80, mategi na po tayong lahat. Syempre ang GSIS, malayo ang horizon po nito. Kaya okay lang po sa kanila na mag-go private po sila. At okay lang po sa kanila mag-antay po sila. At okay lang po sila na sa kanila naipit po sila. Basta po worth it naman po. And mukhang worth it po na mag-invest sa MPI kasi nga napaka-undervalued ni MPI. Kung nung mababa ang earnings nila, ay worth it na po siya. Lalo na ngayon, tumaas na po ang earnings po nila. Lalo na ngayon 2023. Lalong tumaas na po ang kanilang earnings, no? Ayan. And then with the significant po na ownership nila, magkakaroon po sila ng seat sa board, no, si GSIS. Ayan, no? Ayan. So, ito po kasing consortium po, sabi po dito, no, yung gustong mag-tender offer po talaga, yung consortium, yung group ng majority holder po, no? Ay ang target nila collectively ay 95%, no? Ay maging private na po. 95% of the company's outstanding share, no? Ay makuha po nila. Ayan. Papaano ito magagawa? 12% pag-aari ng GSIS. Papaano yun? Papaano nila makukuha ang 95% kung yun na nga 12%? Pag inad mo yung 95 tsaka 12, mahigit 100 yun. Hindi pwede. Mathematically, hindi pwede. Ayun. No? So, sabi po dito, no, 11.98% stake is still considered part of the public float. So, kung 12% pag-aari ng GSIS at ang sinasabi dito, public float, hindi madidelist. Paano yun? Paano yun? Kasi ang sabi daw po dito, ang ruling daw po dito, sabi ng mga experts sa market, pag yung mga funds daw po at kasama yung government and financial institutions such as GSIS and SSS, consider daw po yun na public float. Hindi siya private, no? Public float daw po iyan. So, hindi babagsak sa less than 10% kasi bago ka madelist, dapat less than 10% ang public float. More than 12% ang public float. Paano na po iyan, no? And ayun na nga, no? Ang target po kasi ng consortium po na ito, no, ay 95%. So talagang conflict, hindi nila mabibili yung 95% kasi 12% ay ipit-ipit po ni GSIS. Ayan, no? Ayan, so I think
kawawa po ang mga taong nakabili po nito na mas mataas na price. Kasi underpriced po ito eh. I think marami may makakilala po ako na nabili ito ng mga 6 pesos ito, 7 pesos, no? So paano yung mga tao na nakabili at that price, no? O yun, ang tanong lang po natin, no? Ayan. So, they will not accept any tender shares unless the threshold for voluntary delisting is achieve yung 95%. But wait, there's more. There's more na pampagulo po nito. Ano yun? Just a day after ng article po na to, sabi po ni GSIS, no, ay hindi daw po nila ibablock yung tender offer or yung delisting po ng MPI. Hindi daw po nila pipigilan kahit na 12% po ang kanilang ownership. At nagbigay na po ng letter si GSIS sa MPI na hindi daw po nila pipigilan ito. Alright, ayan. Basahin nga po natin, no? Ayan, kahit na 12% ang stake nila, no? Parang ang sinasabi po dito, no? Okay lang po sa kanila, no, na madilis pa rin ang company, and okay lang po sa kanila na hindi po nila ma-trade, no? At maging private ito, at shareholder na po sila ng isang private company kung magiging private company si MPI. Ayun po, no? And as always po, no, pag malalaking funds nga po kasi, katulad ng sinasabi ko po sa inyo, okay lang na maipit po sa stocks for many decades. Siyempre, matagal ang buhay po ng yan, pero tayo po limited ang buhay po natin. At pagtanda natin, kailangan na po natin ng ng funds po, no? Kailangan na natin ng kaperahan, no? Ng dividends para mabuhay po tayo, no? Tayong maliliit na investor ang parang magiging kawawa po dito, naiipit po tayo, no? So, ang tanong ko po, no, very conflicting. Paano yun, no? Ang public float more than 10%, and then ang sabi ni GSIS, wala naman silang balak na pigilan ng delist. So, para po sa akin, hindi ko pa rin alam ano mangyayari. Made-delist po ba ito o papalpak ang delisting plan po na to? Pa-comment naman po sa baba ano po ang inyong opinion. So, yun lang naman po. Lahat po ito, opinion ko lang po, no? Please do your own research bago gumawa ng any investing or financial decision. Maraming salamat po. Good night. Bye-bye. God bless.